sobrang tindi ng pagmamahal mga kababayan ng China dito po kay Sara Duterte. To the point mga kababayan na kinakailangan nilang magpagawa at talagang magpakalat ng sobrang daming troll para hindi lamang po mga kababayan mapahamak itong si Sara. Sa madalit salita, para may angat etong pangalan ni Sara Duterte at hindi matalo sa darating na 2028 presidential election, eto pong si Sara kung sakali na ito po ay mag-resign at tumakbo mga kababayan sa pagka-presidente. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, dito po sa nakita natin, ito po ay hindi na pagtuunan ng pansin ng mga kababayan Pilipino po natin nung kasagsagan mga kababayan ng hearing ng TRICOM na kung saan dito po ay lantarang makikita natin kung gaano katalamak yung ginagawang paninira mga kababayan kay PBBM ng mga Chinese troll at kung ano yung ginagawa naman ng mga Chinese troll na pagbangon o pagpababango ng pangalan nitong si Sara Duterte mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating kapirasong video galing po dito mga kababayan sa House of Representatives na kung saan dito po ay matutuklasan natin kung ano ba yung ginagawa nila laban po sa presidente at kung ano mga kababayan yung ginagawa nito mga Chinese troll na ito para sirain po ang reputasyon ni PBBM. Kaya pala magtataka kayo, proud na proud ito mga didishit na ito mga kababayan kapag ka inuulan ng napakaraming hahariak ito pong account ni PBBM. Yun pala may alam sila sa kung ano yung ginagawa nitong mga Chinese troll na ito para masira etong si PBBM at para mapabango ang pangalan nitong si Sara Duterte. So ngayon, pakinggan po natin etong video ito mga kababayan. I-credit po natin sa kanila yan. May bago po silang channel na tinayo na walang lamang uploads, walang videos, pero meron ng milyon-milyon na mga followers at mga likes. No? At yung mga followers at likes po na yun, nung tinignan po namin, isa-isa namin, karamihan or halos lahat nang galing sa mga bansa na Spanish speaking at walang mga post at interest pagdating sa... Sabi dito si Martin Andanar na ngayon pala. Ano yun? Andanar na ngayon na pala. Ewan ko kung nasaan siya. West Philippine Sea. So bots yan? Posible yung nabili siya sa mga online growth services na... Gano'n na nga po. So, hindi siya totoong accounts, no? In a sense na hindi siya totoong nakikipag-interact dun sa issue na yon. Sige, go ahead. Sa kasagsagan po ng investigasyon namin, next slide po. Yan. Isa pa po, sorry. Yan. So sa kasagsagan po ng investigasyon namin, pinick up po ng CNN sa US yung report namin tungkol sa paggamit po ng media unlock ng AI. Dahil ho doon, no? Tila napikon itong media unlock na to at naglabas sila ng 2-part video series kung saan po pinakita nila yung picture ng aking editor na nagsalita po kanina at kung ano pong mga baseless accusations yung binigay nila tungkol sa amin na kesyo bayaran daw kami ng US at hindi kasi gano'n naman talaga mga kababayan kapag ka nabibisto etong galawan ng mga pro-Chinang ito at saka mismo yung mga Chinese mga kababayan na nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa presidente, basta nabisto mo yung mga yan at nasopla ka, sasabihin bayaran ka ng US, sasabihin bayaran ka ng gobyerno ni PBBM kahit hindi naman. Uti mo nga mga kababayan, kapag ka nabisto ninyo yung ginagawa nila na pag-aalaga ng napakaraming troll, babaligtarin nila ang gobyerno at palalabasin po nila na ang may hawak ng napakaraming troll walang iba kung hindi etong si First Lady Liza Marcos daw at ang gobyerno ni PBBM. Pero definitely mga kababayan, hindi lang pala troll yung hawak ng mga ito, especially mga kababayan nitong kampo ni Digong, kung hindi pati yung iba na nasa gobyerno na nagbibigay sa kanila ng impormasyon laban po sa gobyerno mga kababayan. Di ba? Di ba kayo nagtataka? Nakakapagbalita si Maharlika ng mga kwento na galing daw sa gobyerno tapos binibigyan ng kulay ni Maharlika tapos ipinapakain na sa utak nitong mga didishet mga kababayan. Yun pala, hindi lang pala mga troll yung inaalagaan mga kababayan nitong kampo ni Digong, kung hindi pati pala yung iba sa gobyerno ni PBBM. Kaya nga nagkaroon mga kababayan ng balahasahan. Dyan sa alam nyo na mga kababayan na kung saan nabisto kasi na meron pong
na meron talagang tauhan itong si Digong doon na nag-feed ng impormasyon sa kanila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Kung ano pa. Di umano ha, ipagpatuloy pa natin. No. Kalaunan po, next slide, bumalik din po sa TikTok yung original nilang account na nauna pong pinasara. Binaro po nila yung secondary account na may mga followers kahit walang content. Pero yun doon sa original account, tinanggal na po doon yung mga videos tungkol sa West Philippine Sea. Pero, no, that was around June 2024. Pero to date, Media Unlocked is still very active. No, engaged pa rin po sila sa pagpapakalat ng disinformation versus the Philippines in its efforts to assert its claim over the West Philippine Sea. Next slide po. Yan, ito po yung latest nating story, no? Ito na mga kababayan na pakinggan yung mabuti to. Ito po yung isa sa pinakamahalaga na talagang natalakay dito. Kasi tingnan nyo kung matatandaan nyo, 2024 na pag-usapan natin, natalakay natin yung isang video ni Senator JB Ejercito. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Doon sa video na yon, may sinabi itong si Senator JB Ejercito na meron daw po mga kababayan na mga Pilipino na inilalapit sa China. And then yung mga influencer na yon, mga influencer na Pilipino mga kababayan na tinitraining sa China, ginagastosan ng China, sa madalit salita, pinapaaral ng China doon mga kababayan, tinuturuan ng mga diskarte, tapos pagdating dito sa Pilipinas, ipinagtatanggulan China at binabatikos yung kapwa Pilipino at yung gobyerno ng Pilipinas mga kababayan. I think natalakay natin yan 2024. Na kung saan nga, lantarang sinabi na may mga vlogger daw, may mga media mga kababayan na talagang pinifeed ng China at tinuturuan ng China kung paano siraan ng gobyerno. Mga kababayan, ano po? So ngayon, kung titingnan ninyo, hindi ba kayo nagtataka? Yung Pulboronic video mga kababayan, yung pagkakagawa ng Pulboronic video, halatang hindi dito sa Pilipinas ginawa yan. Kumbaga mga kababayan, may isang tao lang na mismo mga kababayan na kinunan nila ng video na ginagawa yung ganyang klase ng gawain, and then mga kababayan, pinatungan ng mukha ng presidente. Tapos, kung mapapansin nyo, hindi lang yung mga pro-China yung nagkakalat, kung hindi, maging yung mga Chinese account or mga Chinese website mga kababayan, pinapakalat din po nila yung patungkol dun sa Pulboronic video na napabulaanan na naman po ng NBI at mismong kinlaro ng NBI na talagang deepfake at fake news mga kababayan ito pong bidyong ito. Pero pinakalat pa rin po yan ng mga Chinese media. At ito pa yung matindi mga kababayan, pakinggan nyo pa. Meron po kaming na-identify na 107 accounts as of 11 a.m. this morning. Ano yun mga kababayan na oras pa lang yon. Nakakita na agad sila ng 175 or 170 plus na mga account or mga troll account mga kababayan na ang ginagawa ay sinisira si PBBM, na ang ginagawa binabatikos ang gobyerno, inililihis ang usapin. Ano po patungkol dun sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Nagpapakalat ho ng mga anti-Philippine sentiment on Twitter. Yung mga accounts po na to, yung iba sa kanila Chinese ang pangalan. Karamihan sa kanila sabay-sabay ginawa. Yung mga posting activity po nila ay very questionable. Ito pong pinapakita kong 3 grupo ng mga screenshots. Yan po yung mga post na ina-identify namin para i-connect itong mga accounts na ito. So yung una po, pinakalat po nila ang screenshot ng napabulaanan na Pulveron video. So these are anti-Philippine sentiments. Anti-Philippine sentiments po. Against West Philippine Sea? Against the West Philippine Sea efforts ng Pilipinas at against our president. Diba? So, saan nag-originate to? Some of the accounts have Chinese names. So for example po, yung unang screenshot sa far left po ng ating presentation, Chinese po yung pangalan ng account. Tapos, yung same group of accounts, nag-share po sila ng mga screenshots ng mga story na published in Chinese. No, Chinese characters, Chinese yung website, Chinese yung caption. Tapos nag-share din po sila ng content na pertaining naman, no, or containing Sara Duterte's criticisms against the current administration. Diba? Doon po sa first screenshot, very crucial po, no, kasi
Chinese in nature yung accounts. Kita nyo mga kababayan ha, ang ginagawa nito mga Chinese account na ito na pare-parehas ginawa. Ganun sila katindi mga kababayan, pare-parehas nilang ginawa yung account. Sinisira ang Pilipinas, nagpo-post ng mga against sa Pilipinas, and then mga kababayan, nagpo-post ng against sa presidente. Tapos yung pinakamatindi pa dito, nagpo-post din sila mga kababayan ng mga balita na ikagaganda nitong si Sara Duterte at yung mga pagbatikos ni Sara Duterte laban po sa gobyerno ni PBBM. Ibig sabihin, alagang-alaga ng China mga kababayan, eto pong si Sara Duterte, yung political career ni Sara Duterte mga kababayan ay masyadong inaalagaan ng China. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Pero yung sinishare po nilang picture ay may Tagalog ng mga kataga. No? So, next slide po natin. Yan. So, ito po yung unang story na nilabas namin, no? Nakita po namin na yung posting activity po nila ay very reactionary sa oras, no? At sa mga development sa ating bansa. So, for example, yung Polvoron video, sobrang dami po nilang beses nilabas yun right after na pirmahan yung Maritime Zones Law and yung Baselines Law. Oh. No? So yan, hindi, yan, for that example, hindi alam yan ng taong bayan eh. Yung Polvoron issue na yan, nang lumabas yan, Yes po. na-sign pala yung Maritime Zones Law ni President Marcos. After which, lumabas yung Polvoron issue. Tama. Ni-recycle po, yes po. Ni-recycle nila. Ni-recycle But nila. it happened already, yung Polvoron issue. Yes po. Luma na siya. Ang nag-recycle noon, yung mga accounts coming from a foreign country. That's the problem po kasi private po yung information when it comes to proving kung saan siya ginawa. Pero the fact na yung mga account po nito ay nagpo-post ng news stories, links to Chinese websites na may Chinese na captions, nagtatype sila in Chinese, is I think good enough no, to say na hindi siya local in nature. No, although again, wala po tayong solid na evidence on that. No, so yun, yes, yun po yung tamang term din. Ni-resurface, ni-recycle po nila yung Polvoron issue during this, during itong mga panahon na to, no, as a reaction to the signing of the landmark laws. No? Next slide po. Yan. Thank you po. This network also shared the same 3 blog posts. So 100 accounts po ito, 107. Yung na-identify pa lang po namin and lumalaki po yung listahan hanggang ngayon. Diba? If gusto niyo po makita yung database, yung link po to that is in the stories that we have published. We are very transparent po about that. So kaninang umaga, ang huli naming record ay nasa 1,200 na po yung na-generate na tweets. Repetitive. Most of the tweets lumalabas in 4 minutes na burst. Sabay-sabay nilalabas. Diba? No? So very questionable. So, excuse me. Ganyan kasi sila katindi mga kababayan. Ano po, pagka-against, ano po sa China, yung mga balita, sasabihan nila ng bayaran. Kapag pabor sa China mga kababayan yung balita, puputaktihin naman ang pagpapakalat nitong mga Chinese troll at yung mga pro-China influencer na naandi dito po sa Pilipinas. Tandaan nyo mga kababayan ha, yung sinabi ni Senator JB Ejercito na merong mga vlogger, influencer na talagang dinadala sa China at tinuturuan sila ng diskarte doon. Di umano kung paano mga kababayan ipagmamalaki ang China dito sa ating bansa, kung paano ipopromote ang China mga kababayan at kung paano masisira ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya wag na kayong magtaka dun sa mga pro-China vlogger dyan o pro-China influencer kung bakit gano'n na lamang katindi yung pagdidefend nila sa China mga kababayan. Kasi nga bukod sa tinuturuan sila mga kababayan, tinitrain sila doon, malamang sa alamang, binabayaran din yang mga yan di umano. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yeah, sorry Yes po. So, ang pangalan ninyong Media Unlock. Hindi po, yun po yung separate na investigation na ginawa namin kanina. That was yung Media Unlock po is a TikTok naman account. So, what is the name of your the name of our group is Press 1 PH. Press 1 PH. Yes Okay. po. Yung Media Unlock yun po yung Chinese organization. Sige, go ahead. Okay. Noong November 17, nalaman po namin na yung iba po sa mga Chinese X accounts na yan, Chinese named accounts, nasa next slide po, ay nagpatawan ng temporary ban.
No? So temporary ban, tapos after a Bakit sila mga kababayan napatawan ng temporary ban? Kasi nga kung titingnan ninyo, ang sabi dito, from site following coordinated attack versus Marcos Jr. mga kababayan. Ibig sabihin, kaya naban sa Twitter etong mga account na ito kasi nga naman, talagang lantaran yung pag-atake kay PBBM. Ano po, talagang si PBBM lang ang pinupunterya. Kaya nga kung matatandaan nyo, di ba nung nagbanta si Sara Duterte sa buhay ni PBBM, mga Chinese account na ito, pinakalat agad yung pag-atake ni Sarang yon laban po sa presidente. Tapos mga kababayan, tinitira din nila ng tinitira ito pong personalidad ni PBBM, kaya po sila naban sa Twitter. Pero mga kababayan, noong naban sila, gumawa ulit sila, bumili ulit sila ng mga account na may mga malalaking followers para sirain ng gobyerno ni PBBM at i-promote etong si Sara Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? well, nalaman din namin na napatawan na rin sila ng permanent ban from the channel. Pero 24 accounts lang po yun. Sa 107 nakilala natin. Grabe no? The next slide po. Yan. Yung mga accounts po na to ay nag-share ng dalawa in particular na link. Eto, sabi dito Sara Duterte related content gets push from network of Dobius. Tama ba? Dobius Chinese link X account mga kababayan. Ibig sabihin, eto po mga Chinese account na ito ay nagpo-post mga kababayan ng mga content related po kay Sara Duterte. Ibig sabihin, ipinupush etong si Sara Duterte yung kanyang political career mga kababayan at pinababango sa madalit salita eto pong pangalan ni Sara. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Links related to the Vice President. First is a Rappler story in which Duterte criticized the administration, and the next is the Philstar story naman na nag-comment siya referencing cash, illegal drugs, and partying. No? So, these could be interpreted as veiled jabs against the President Ferdinand Marcos Jr. Repetitive din po ang pag-tweet nitong channel, nitong network na po ito ng mga accounts. At lumalabas po yung mga tweets nilang yan kasabay ng mga development sa hearing po ng Quadcom. No, so lumabas yung tweets nila nung na-implicate yung ilang family members ng Duterte family sa isang drug case. Tapos lumabas ulit ng... Hindi lang pala si Sara Duterte mga kababayan na ipinagtatanggol ng mga ito, kung hindi buong pamilya ng Duterte mga kababayan. Kasi yung pagdami daw nila, mga kababayan, yung pagdami nito mga Chinese account na ito, buhat nung nadawit itong si Paulo Duterte, si Man Scarpio mga kababayan, asawa ni Sara Duterte, doon po sa ipinagbabawal na bato. Ibig sabihin, kaya lumabas itong mga account na ito is para ipagtanggol ito po mga Duterte. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Sabay-sabay yung tweets nung na-implicate naman yung DepEd and OVP sa funds, yung usage of funds sa isang hearing din po. Diba? So malapit na po matapos to, onti na lang po, no? Nitong nakaraang January 31, naglabas po kami ng overarching story covering all of the findings. Tapos nilabas din po namin doon na, yun nga po, 24 of the 25 Chinese name accounts have been slapped with a suspension. So sa dulo po nung presentation namin, skip ko na lang din po para siguro, in the interest of time po. Sige po, next slide po. Yan, balik po tayo ng isa, sorry. Yan, so ito po, for example, no, yung mga profile pic na ginagamit po ng Twitter accounts ay galing po sa mga advertisements, no? Yung iba po galing sa pornography, yung iba galing sa stock photos, at yung iba AI generated. So pinagbabawal po ng Twitter yung ganitong practice sa kanilang website. So we think that this is one of the reasons why they banned these accounts. So sa next slide po natin, meron po tayo dyan QR code, nandiyan po yung mga stories na nilabas natin for everyone to see, and nandiyan po yung mga evidence namin, lahat-lahat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ayan mga kababayan maliwanag naman. Ganyan kamahal ng China etong si Sara Duterte. Hanggat kaya ng China na isalba mga kababayan, di umano ang political career ni Vice President Sara Duterte at ng pamilyang Duterte, gagawin po nila ang lahat. Kahit pa masira ang presidente mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, lahat ng ipinopost ng mga ito pabor po kay Sara Duterte. Never sila nag-criticize dito kay Sara. Lahat ng ipinopost nila ay para sa ikagaganda ng pangalan ni Sara Duterte at para naman sa ikasasama ng pangalan ni PBBM. Kasi nga mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, yan pong pagkakalink ng mga account na yan, kaya Sara Duterte ay nangangahulugan mga kababayan na talagang suportado nila etong si Sara Duterte. At siguro mga kababayan, since suportado nila etong si Sara Duterte, nararamdaman po nila na si Sara Duterte na lang ang pambato nila dito sa Pilipinas, na posible na kapag nanalo ito,
interest nila yung iisipin ni Sara, mga kababayan, kesa sa interest ng Pilipinas. Yan po ang nakikita ng China, kaya gano'n na lamang po katindi yung effort nila, mga kababayan, para pagandahin ang pangalan ni Sara Duterte at para sirain ang imahe at pangalan ni PBBM.